5 taon ng paninilbihan, itinapon sa isang iglap. Habang hawak ni Lai ang pinagpuyatang antique, inuwi ni Jingshun ang kanyang kabit sa harap mismo ng kanyang asawa. Si Clarissa ang tunay kong mahal, ikaw ay isang anino lang. Wika ng lalaking sinamba niya. Basag ang plorera, durog ang puso. Ngunit sa likod ng luha, may isang lihim na magbabago sa lahat. Sino ba talaga ang tunay na reyna? Hanggang kailan magtitiis ang isang pusong sugatan bago ito tuluyang sumabog? Ayoko na, Lai. Let's end this marriage once and for all. Pirmahan mo na ang mga papel na yan at lisanin mo na ang bahay na ito bago pa mag-umaga. Ang tinig ni Jingshun ay tila isang matalim na balisong na bumaon sa katahimikan ng malawak na sala. Walang emosyon ang kanyang mga mata. Malamig pa sa hanging dala ng ulan sa labas. Sa harap niya, sa ibabaw ng lamesang gawa sa mamahaling nara, ay nakalapag ang divorce papers, isang kasunduan na magtatapos sa 5 taon nilang pagsasama sa loob lamang ng isang sandali. Dahan-dahang ibinaba ni Lai ang kanyang hawak na maliit na pinsel. Sa mga sandaling iyon, kasalukuyan niyang maingat na nililinis ang isang antigong plorera na pagmamay-ari ng pamilya ni Jingshun. Ilang linggo niyang pinagpuyatan ang pagbabalik ng kinang nito. Tinitiis ang hapdi ng mga daliri at ang pagod ng mga mata upang maipakita sa asawa na pinahahalagahan niya ang kasaysayan ng kanilang pamilya. Sa kusina, dahan-dahang kumukulo ang niluto niyang sinigang na hipon, ang paboritong putahe ni Jingshun na sadyang inihanda niya para sa kanilang 5 anibersaryo. Ang bango ng sampalok at sariwang gulay ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Jingshun, ngunit tila nagbago ang lasa nito sa kanyang pang-amoy, naging mapait at nakakasuka. Hindi nakapagsalita si Lai. Nakaramdam siya ng matinding panunuyo sa kanyang lalamunan. Tila bawat salita na nais niyang sabihin ay naging mga bubog na bumabara sa kanyang hininga. Ang kanyang mga kamay, na dati ay napakatitino sa pagdudugtong ng mga basag na seramika, ay nagsimulang manginig nang hindi niya mapigilan. Nanlamig ang kanyang mga daliri hanggang sa dulo ng kanyang mga kuko. Sa gilid ng kanyang paningin, napansin niya ang isang bulto na nakatayo sa likuran ni Jingshun. Si Clarissa. Nakasuot ito ng pulang bestida na tila isang bukas na sugat sa gitna ng silid. May bakas ng mapang-uyam na ngiti sa mga labi nito habang nakasandal sa braso ng kanyang asawa. Don't be so dramatic, Lai. Pagpapatuloy ni Jingshun habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. 5 taon kitang binigyan ng marangyang buhay. Sapat na yon para sa isang babaeng walang ibang alam gawin, kundi ang makipag-usap sa mga lumang gamit at basura. Clarissa is carrying my child. Kailangan niya ng maayos na tahanan, at ang bahay na ito ay para lamang sa tunay na asawa ng isang CEO. Ang bawat salita ni Jingshun ay tila isang malakas na sampal na nag-iwan ng hapdi sa kaluluwa ni Lai. Ang child. Ang salitang iyon ang tuluyang nagpaguho sa mundo niya. Sa loob ng 5 taon, pilit nilang sinubukan, pilit siyang umasa, ngunit sa huli ay sa ibang babae pa pala matatagpuan ng kanyang asawa ang pangarap nilang dalawa. Ang plorerang hawak niya ay dahan-dahang nadulas sa kanyang mga kamay. Walang ingay ng pagkabasag dahil tila ang kanyang puso ang unang sumabog bago pa man tumama ang gamit sa sahig. Namamanhid ang kanyang buong katawan, tila nawalan siya ng karapatang makaramdam ng pisikal na sakit. Tiningnan ni Lai ang kanyang asawa, ang lalaking inalayan niya ng kanyang kabataan, ng kanyang sining, at ng kanyang buong pagkatao. Nakita niya sa mga mata nito ang kawalan ng pagpapahalaga, ang pagturing sa kanya na tila isang lumang kagamitan na tapos na ang silbi at maaari nang itapon sa basurahan. Ang katahimikan ni Lai ay hindi tanda ng pagsuko, kundi ng isang malalim na pagkabigo na hindi kayang ipaliwanag ng anumang wika. Pinanood niya ang dalawa habang naglalakad palayo patungo sa itaas na palapag. Ang tunog ng kanilang mga hakbang ay tila mga pako na ibinabaon sa kanyang kabaong.
Nanatili siyang nakatayo sa gitna ng sala, napapaligiran ng karangyaan, ngunit balot ng matinding kahungkagan. Sa labas, ang ulan ay tila nakikiramay sa kanyang pighati. Ang bawat patak sa bintana ay nagsisilbing saksi sa kanyang pag-iisa. Sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang kailan susukatin ng isang babae ang kanyang halaga batay sa pag-ibig ng isang lalaking hindi marunong lumingon sa tunay na hiyas na nasa kanyang harapan? At sa sandaling ang lahat ay maging abo, mayroon pa kayang matitirang bahagi ng kanyang pagkatao na karapat-dapat pang fukhoy o muling buuin? Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang pagkatao. Ngunit mas matindi ang lamig na nagmumula sa loob ng kanyang dibdib. Habang hila-hila ang kanyang nag-iisang maleta, bawat hakbang palayo sa mansyon ng mga Fu ay tila isang pagpunit sa mga pahina ng kanyang buhay na pilit niyang pinaganda sa loob ng 5 taon. Hindi lumingon si Lai. Alam niyang sa likod ng mga kurtinang seda ng silid na dati niyang tinutulugan, naroon ang kanyang asawa, ang lalaking minahal niya ng higit sa kanyang sarili. Kasama ang babaeng itinuturing nitong bagong reyna. Ang alaala ng sinabi ni Jing Shun tungkol sa bata ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang mga ugat. Pinapatay ang bawat hibla ng pag-asa na natitira sa kanya. Tumigil si Lai sa gilid ng madilim na kalsada. Ang ilaw ng mga poste ay malabo dahil sa lakas ng buhos ng langit. Tila nakikigulo sa kanyang paningin na kanina pa balot ng luha. Sa gitna ng katahimikan at ng humahagupit na hangin, isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang harapan. Hindi ito ang taxi na inaasahan niya. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay naging hudyat ng isang bagong yugto, isang mundong pilit niyang tinalikuran para sa pag-ibig na nauwi lamang sa wala. Lumabas ang isang lalaking nakauniporme, may tindig na kasing tatag ng isang pader at mukhang hindi natitinag ng bagyo. Agad nitong binuksan ang isang malaking payong upang protektahan si Lai. "Ma'am Lai, hinihintay na po kayo ng general," wika nito sa isang baritono at magalang na tinig. Walang pag-aalinlangan. Pumasok si Lai sa loob ng sasakyan, hinahayaan ang init ng leather na upuan na balutin ang kanyang nanginginig na katawan. Matapos ang halos 1 oras na biyahe, bumukas ang malaking gintong tarangkahan ng isang pribadong lupain sa labas ng lungsod. Dito, ang karangyaan ay hindi lamang ipinapakita, kundi nadarama sa bawat sulok. Pagpasok ni Lai sa loob ng malawak na bulwagan, bumungad sa kanya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa isang silyon. May hawak na tungkod na gawa sa ivory at may mga matang tila nakakakita sa kaibuturan ng kaluluwa ng sino mang titingin dito. Ito ang kanyang lolo, si General Armando, ang taong kinatatakutan ng mga makapangyarihan at iginagalang ng buong bansa. Sabi ko na sa iyo, Lai, ang mga pusong gawa sa bato ay hindi kailanman matututong magpahalaga sa gintong nasa harapan nila. Ang malalim na tinig ng matanda ay yumanig sa katahimikan ng silid. Lumapit si Lai at dahan-dahang lumuhod sa paanan ng kanyang lolo. Inihilig ang kanyang ulo sa mga tuhod nito. Doon, sa ilalim ng proteksyon ng tanging taong tunay na nagmamahal sa kanya, tuluyan nang bumuhos ang mga hikbi na kanina pa niya kinikimkim. "Lolo, patawad po. Akala ko po ay kaya ko siyang baguhin. Akala ko po ay sapat na ang pag-ibig ko." Bulong ni Lai sa pagitan ng kanyang mga pagtangis. Hinaplos ng general ang buhok ng kanyang kaisa-isang apo. Ang kanyang mga daliri ay magaspang ngunit puno ng pagkalinga. "Tumayo ka, Li. Ang isang prinsesa ng pamilya natin ay hindi lumuluhod sa harap ng kabiguan. Pinahiram ko lang ang aking hiyas sa kanila at ngayong binasag nila ang iyong loob, panahon na para ipakita mo sa kanila kung ano ang tunay na halaga ng sinayang nila." Huminga ng malalim si Lai at dahan-dahang tumayo. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at sa pagkakataong ito,
Ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng pighati, kundi ng isang matalim na determinasyon. Lolo, gusto ko pong ako ang gumawa nito sa sarili kong paraan. Hayaan niyo po akong bumalik sa museo. Hayaan niyo po akong ayusin ang mga bagay na nasira gamit ang sarili kong mga kamay. Ngunit kailangan ko po ang inyong basbas. Tumango ang matanda. May bakas ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo, Ti. Ngunit tandaan mo, ang mga fu ay hindi pa nakakatikim ng hagupit ng isang nasugatang leon. Maghintay tayo sa tamang pagkakataon. Habang nakatayo sa harap ng malaking bintana ng silid, pinapanood ni Lai ang pagtila ng ulan. Sa kanyang isipan, nabubuo ang isang plano na kasing tino ng kanyang sining sa pagpapanumbalik ng mga antigo. Alam niyang bukas, ang balita tungkol sa pagbili ng kanyang asawa sa museo ay kakalat. Ngunit ang hindi alam ni Jingshun, ang museyong balak niyang sakupin ay ang mismong lugar kung saan magsisimula ang pagbagsak ng kanyang imperyo. Isang lihim ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lai nang makatanggap siya ng isang text message mula sa kanyang assistant sa museo. Ang mensahe ay naglalaman ng impormasyon na hindi inaasahan ni Jingshun, isang malaking butas sa kanilang mga dokumento sa pagbili na tanging si Lai lamang ang nakakaalam. Paano kaya tatanggapin ng makapangyarihang CEO na ang babaeng itinapon niya sa ulan ang tanging makakapagligtas sa kanya mula sa isang malaking kahihiyan sa harap ng mga mamumuhunan? At sa ilalim ng madilim na langit, ang tanong na nananatiling nakabitin ay hindi kung kailan malalaman ni Jingshun ang katotohanan, kundi kung handa ba siyang harapin ang galit ng isang babaeng wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal at ang kapangyarihang matagal na niyang ikinubli. Gawin niyo ang lahat para mapaalis ang sinumang hadlang sa transaksyong ito. Hindi ko kailangan ng mga sentimental na tao sa negosyo ko. Kung kailangang gibain ang bawat pader ng museyong ito para sa bagong hotel, gawin niyo. Ang boses ni Jingshun ay umalingaw-ngaw sa malawak na bulwagan ng National Restoration Center. Matigas at puno ng awtoridad na tila ba pag-aari na niya ang bawat butil ng alikabok sa gusaling iyon. Nakasuot siya ng kanyang pinakamahal na suit. Ang bawat tahi nito ay sumasalamin sa kanyang kapangyarihan at kayamanan. Sa kanyang tabi, nakakapit sa kanyang braso si Clarissa na panakanakang tumitingin sa paligid ng may halong pagkadiri na tila ba ang amoy ng lumang kahoy at kasaysayan ay isang uri ng dumi sa kanyang mga mata. Sa loob ng isang silid na nababalot ng salamin, dahan-dahang itinigil ni Lai ang kanyang ginagawa. Suot niya ang isang puting lab coat, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, at ang kanyang mga kamay ay balot ng manipis na guwantes. Hawak niya ang isang scalpel na ginagamit niya sa pag-aalis ng dumi sa 1,000 taong gulang na banga. Ang bawat galaw niya ay tila isang ritual ng paggalang sa nakaraan. Nang marinig ang boses na yon, ang boses na nagtaboy sa kanya sa gitna ng unos, nakaramdam si Lai ng isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya hinayaan na makita ito sa kanyang mukha. Ang kanyang puso ay tila isang piraso ng seramika na dumaan sa matinding init. Matigas na, hindi na basta-basta mababasag. Dahan-dahan siyang lumingon nang bumukas ang pintuan ng restoration room. Anong ginagawa mo rito? Ang gulat sa mga mata ni Jingshun ay hindi maikakaila. Ang kanyang hambog na tindig ay tila sandaling nayanig nang makita ang babaeng akala niya ay nagtatago sa pighati matapos niyang iwanan. Hindi niya inaasahan na makikita si Lai sa ganitong kalagayan. Hindi bilang isang desperadang asawa, kundi bilang isang eksperto na tinitingala sa loob ng institusyong ito. "Oh, look who's here, Jingshun!" Pang-uyam ni Clarissa. Ang kanyang tawa ay tila tunog ng nababasag na baso sa katahimikan ng silid. "Nagpapanggap ka bang scientist ngayon, Lai? O baka naman dito ka na lang nakahanap ng trabaho bilang tagalinis dahil wala ka nang mapuntahan? You look so dusty." Hindi sumagot si Lai. Sa halip, dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang guwantes at tumingin ng diretso sa mga mata ni Jingshun.
Ang kanyang titig ay walang halong galit, kundi isang malamig na kawalan ng pakialam na mas masakit pa sa anumang salita. Ang pagpapanumbalik ng dangal ng isang bagay ay hindi pagpapanggap, Clarissa. Mahirap kasing ayusin ang mga bagay na sadyang bulok na ang loob. Wika ni Lai sa isang mahinahon ngunit mariing boses. Humarap siya kay Jingshun na tila hindi pa rin makapagsalita. Mr. Fu, kung nandito ka para sa negosasyon ng pagbili sa gusaling ito, nagkakamali ka ng silid na pinasukan. Ngunit bilang chief consultant ng proyektong ito, kailangan kong ipaalala sa iyo na ang pirma ko ang tanging makakapagpatunay kung ang mga dokumentong hawak mo ay legal o may halong pandaraya. Ang mukha ni Jingshun ay namula sa galit at pagkalito. Ikaw? Chief Consultant? Huwag mo akong patawanin, Lee. Alam ko kung sino ka. Isa ka lang housewife na walang alam sa mundo ng negosyo. Iyon ang akala mo. Dahil iyon lang ang gusto mong makita. Sagot ni Lai. Ang kanyang tinig ay tila isang malalim na tubig na walang kibo. Sa loob ng 5 taon, naging anino mo ako. Ngunit ang anino ay nawawala kapag ang liwanag ay nasa tapat na mismo nito. Sa gitna ng kanilang tensyon, isang malakas na tunog ng pagkalas ng bakal ang narinig mula sa itaas na bahagi ng silid. Ang mga malalaking giwang sa kisame na kasalukuyang kinukumpuni ay nagsimulang gumalaw. Ang mga scaffolding na nakatayo sa gilid ay dahan-dahang nawalan ng balanse dahil sa isang maling pagkakakabit ng mga trabahador sa labas. Ang mga bakal na tila mga higanting daliri ay nagsimulang bumagsak patungo sa kinaroroonan ni Lai. Sa isang iglap, ang katahimikan ng museo ay napalitan ng panganib. Ang bawat segundo ay tila bumagal habang ang malalaking tipak ng semento at bakal ay bumubulusok pababa. Sino ang unang gagalaw? Ang lalaking nagtaksil sa kanya? O ang babaeng matagal nang kinalimutan ang sariling kaligtasan para sa iba? Sa gitna ng kaguluhan, isang katanungan ang naiwan sa hangin. Sapat ba ang bigat ng nakaraan para iligtas ang isang pusong pilit mo ng kinalimutan? Lai, lumayas ka riyan! Umalis ka! Ang sigaw ni Jingshun ay tila isang babala mula sa kabilang buhay, puno ng takot na hindi kailanman narinig ni Lai mula sa kanya sa loob ng 5 taon. Sa isang iglap, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Nakita ni Lai ang anino ng malalaking bakal na bumubulusok mula sa kisame, tila mga higanting kuko na handang dumurog sa kanya. Ngunit bago pa man siya makahakbang, isang malakas na puwersa ang tumulak sa kanya sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng mga bakal sa semento ay nagpayanig sa buong gusali. Isang malakas na pagyanig na nagdulot ng makapal na alikabok sa paligid. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakabinging higit pa sa ingay ng gumuhong konstruksyon. Sa gitna ng makapal na usok ng semento, dahan-dahang iminulat ni Lai ang kanyang mga mata. Masakit ang kanyang balikat, ngunit buo ang kanyang katawan. Jingshun, ang tawag ni Lai. Ang kanyang boses ay nanginginig at halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Doon, sa ilalim ng isang makapal na beam ng bakal, nakita niya ang isang pamilyar na bulto. Nakadapa si Jingshun, ang kanyang mamahaling suit ay punit-punit na at balot ng puting alabok. May agos ng pulang likido na dahan-dahang gumagapang mula sa kanyang ulo patungo sa malamig na sahig ng museo. Ang lalaking kanina lang ay puno ng kayabangan at puot. Ngayon ay nakahandusay na walang malay dahil sa pagligtas sa kanya. Jingshun, wag mong gawin ito. Ang sigaw ni Lai ay napuno ng desperasyon. Nilapitan niya ang asawa, binalewala ang panganib ng iba pang malalaglag na debris. Habang hinahawakan niya ang mukha ni Jingshun, naramdaman niya ang init ng dugo nito sa kanyang mga daliri. Ito ang dugo ng lalaking nanakit sa kanya. Ngunit ito rin ang dugo ng lalaking itinaya ang buhay para sa kanya sa huling sandali. Sa likuran, narinig ang matinis na tili ni Clarissa. Ang suit ko, ang sapatos ko. Jingshun, bakit mo siya iniligtas? Tumawag kayo ng ambulansya.
Ang boses ni Clarissa ay puno ng inis sa halip na tunay na pag-aalala, isang bagay na tila isang malupit na biro sa pandinig ni Lai. Lumipas ang mga oras na tila mga taon sa loob ng waiting room ng ospital. Ang amoy ng disinfectant at ang malamig na buga ng aircon ay lalong nagpabigat sa nararamdaman ni Lai. Dumating si Matilda, ang ina ni Jingshun, na ang bawat hakbang ng kanyang high heels ay tila isang pag-atake sa katahimikan ng hallway. Kasalanan mo ito! Ang bulyaw ni Matilda kay Lai. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Kung hindi dahil sa pakikipagmatigasan mo sa museong yon, hindi mapapahamak ang anak ko. Ikaw ang malas sa pamilyang ito. Hindi kumibo si Lai. Nakatingin lang siya sa kanyang mga kamay na mayroon pa ring tuyong bakas ng dugo ni Jingshun. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay napalitan ng isang malalim at nakakalunod na pagtataka. Bakit? Bakit siya iniligtas ng lalaking kailanman ay hindi siya itinuring na mahalaga? Bumukas ang pinto ng intensive care unit at lumabas ang doktor. Ang mukha nito ay bakas ng pagod at pag-aalala. Ligtas na ang pasyente mula sa pisikal na panganib, simula ng doktor. Ngunit ang pagkakauntog ng kanyang ulo sa semento ay nagdulot ng malubhang trauma sa kanyang utak. Nagkaroon ng pamumuo ng dugo na nakaapekto sa kanyang memorya. Agad na tumakbo si Lai sa loob ng silid nang payagan silang pumasok. Nakita niya si Jingshun na nakahiga sa puting kama. Ang ulo ay balot ng benda. Dahan-dahang iminulat ng lalaki ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Matilda nang walang pagkilala. Lumipat ang kanyang tingin kay Clarissa na may halong takot. At sa huli ay tumigil ang kanyang mga mata kay Lai. Isang mahaba at masakit na katahimikan ang namayani sa silid. Ang tibok ng puso ni Lai ay tila isang tambol na naghihintay sa hatol ng tadhana. Dahan-dahang itinaas ni Jingshun ang kanyang nanginginig na kamay at hinawakan ang dulo ng daliri ni Lai. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng yelo, ngayon ay malambot at tila isang bata na nawawala sa dilim. Sino? Sino kayo? Ang bulong ni Jingshun, ang kanyang boses ay paos at mahina. Tumingin siya ng diretso kay Lai. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nangatal. Pero ikaw, bakit ang sakit ng puso ko kapag nakikita kitang umiiyak? Kilala ba kita? Lumayo kayo sa akin. Sino ba kayo? Ang boses ni Jingshun ay puno ng takot at pagkalito. Tila isang hayop na nasugatan at pilit na kumakawala sa isang bitag. Ang kanyang mga kamay ay marahas na iwinasiwa sa hangin. Itinutulak palayo si Clarissa na pilit lumalapit sa kanya. Ang puting kumot ng ospital ay nag-usot na sa kanyang pakikipaglaban sa mga taong hindi niya makilala. Jingshun, ako ito. Ako ang mapapangasawa mo, si Clarissa. Ang pagsusumamo ng babae, ang kanyang boses ay mataas at puno ng inis na pilit ikinukubli bilang pag-aalala. Ngunit sa paningin ni Jingshun, ang mukha ni Clarissa ay tila isang nakakatakot na maskara, puno ng kolorete, ngunit walang bakas ng kapayapaan. Hindi kita kilala. Umalis ka. Ang huling sigaw ni Jingshun bago siya muling sumandal sa unan. Ang kanyang hininga ay mabilis at mababaw. Ngunit nang dumapo ang kanyang paningin kay Lai, na nakatayo sa isang sulok ng silid at tahimik na nagmamasid, tila huminto ang bawat ingay sa loob ng kwarto. Ang matalas at naguguluhan niyang titig ay biglang lumambot. May isang pamilyar na init na dumadaloy sa kanyang alaala. Hindi mga pangalan, hindi mga petsa, kundi ang amoy ng sampagwita at ang pakiramdam ng isang tahanang matagal na niyang kinalimutan. Dahan-dahan, tila isang magnet na hindi mapigilan, iniabot ni Jingshun ang kanyang kamay patungo sa direksyon ni Lee. Ikaw, huwag kang aalis. Manatili ka rito sa tabi ko. Ang bulong niya, ang kanyang tinig ay paos at puno ng pagsusumamo. Bakit? Bakit pakiramdam ko ay ikaw lang ang totoo sa lahat ng ito? Asawa ko. Ikaw ang asawa ko. Hindi ba?
Ang salitang asawa ko ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng puso ni Lai. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang lalaking kagabi lamang ay itinapon siya sa gitna ng ulan. Ngayon ay tinatawag siyang tanging sandigan sa gitna ng kadiliman ng kanyang isipan. Isang matinding irony ang bumalot sa silid. Ang bawat sakripisyo ni Lai sa loob ng 5 taon na hindi pinansin ni Jingshun ay biglang naging tanging bagay na nais nitong panghawakan ngayong wala na siyang maalala. Jingshun, hindi siya ang asawa mo. Nagkamali ka lang ng alaala. Ang singhal ni Matilda, ang kanyang ina, habang matalim na nakatingin kay Lai. Si Clarissa ang dapat mong kasama. Si Lai siya ay isang taong paalis na sa buhay natin. Ngunit hinawakan ni Jingshun ang kamay ni Lai ng napakahigpit. Tila ba ito ang tanging lubid na magliligtas sa kanya mula sa pagkakalunod. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig at sa kanyang mga mata ay makikita ang isang bata na natatakot maiwan sa dilim. Huwag kang makinig sa kanila. Ang muling bulong ni Jingshun sa kanya. Manatili ka, asawa ko. Patawad kung hindi ko alam ang pangalan mo. Pero ang puso ko, kilala ka ng puso ko. Sa mga sandaling iyon, ang loob ni Lai ay tila isang lumang banga na muling nabibitak. Gusto niyang bawiin ang kanyang kamay, gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit na idinulot nito sa kanya. Ngunit ang makitang ganito kahina ang lalaking dati ay tila isang hari na hindi matitibag ay nagdulot sa kanya ng isang uri ng habag na mahirap ipaliwanag. Lumabas si Matilda sa silid at sinenyasan si Lai na sumunod. Sa madilim na pasilyo ng ospital, ang bawat hakbang ng matandang babae ay tila isang banta. Humarap siya kay Lai. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pasasalamat kahit iniligtas ni Jingshun ang buhay ni Lai. Makinig ka sa akin, Leo. Simula ni Matilda, ang kanyang tinig ay malamig at puno ng lason. Hindi maaaring malaman ng publiko na ang CEO ng Fu Corporation ay nawalan ng bait. At dahil ikaw lang ang tanging taong pinagkakatiwalaan ng gunggong na yan ngayon, mayroon kang isang tungkulin. Aalagaan mo si Jingshun hanggang sa bumalik ang kanyang alaala. Ibibigay mo sa kanya ang lahat ng kailangan niya. At bakit ko gagawin iyon, Madam Fu? Ang sagot ni Lai, ang kanyang boses ay matatag. Pinalayas niyo na ako. Wala na akong obligasyon sa inyo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Matilda. Gagawin mo ito dahil kung hindi, sisiguraduhin kong bukas na bukas din ay wala ka nang babalikang trabaho sa museo. Sisirain ko ang iyong pangalan sa mundo ng sining at wala ka nang mapapakinabangang anuman. Ang iyong career, ang iyong dangal bilang isang restorer. Lahat iyon ay mawawala sa isang kumpas lang ng kamay ko. Piliin mo, Lai, ang iyong kalayaan o ang kinabukasan ng iyong pinakamamahal na sining. Nanigas si Lai sa kanyang kinatatayuan. Ang bawat salita ni Matilda ay tila isang tanikala na muling gumagapos sa kanya. Tumingin siya sa pintuan ng silid kung saan naroon si Jingshun, ang lalaking naging dahilan ng kanyang pagluha. At ngayon, ay tila naging tanging susi sa kanyang kaligtasan. Isang matinding dilema ang namayani sa isipan ni Lai. Sa loob ng 5 taon, siya ang nagsilbi. Ngayong malaya na sana siya, ibinabalik siya ng tadhana sa isang kulungang gawa sa obligasyon at takot. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang asawa ay hindi na ang halimaw na nakilala niya, kundi isang lalaking tila humihingi ng tawad sa bawat tingin nito, hanggang kailan kayang magtiis ng isang pusong pagod na sa pagbibigay. At ano ang gagawin ni Lai kung sa gitna ng pag-aalaga niya, muling bumalik ang alaala ni Jingshun at muli siyang itapon nito sa basurahan? Dito ba tayo talaga nakatira, Lai? Pakiramdam ko, mas maluwag akong nakakahinga rito kaysa sa kahit anong lugar na napuntahan ko sa panaginip ko. Ang tanong ni Jingshun ay tila isang malambot na haplos sa gitna ng katahimikan ng madaling araw sa Laguna. Nakatayo siya sa maliit na beranda ng lumang bahay na gawa sa kahoy at kawayan. Ang kanyang mga mata
ay nakatuon sa malawak na bukirin na dahan-dahang binabalot ng kulay kahel na sinag ng araw. Ang dati ay makapangyarihang CEO na laging balot ng mamahaling suit, ngayon ay suot lamang ang isang simpleng t-shirt at pantalong koton. Ang kanyang buhok ay bahagyang magulo na nagbibigay sa kanya ng isang anyong mas bata at mas payapa. Sa loob ng kusina, itinigil ni Lai ang paghahalo ng tsokolate sa batirol. Ang tunay na dulas ng kahoy sa loob ng palayok ay lumilikha ng isang payapang himig, isang tunog na malayo sa ingay ng mga sasakyan at malamig na pag-uusap sa lungsod. Narito sila, malayo sa mga mata ni Matilda at Clarissa, sa lugar na itinuring ni Lai na kanyang kanlungan simula nang mamatay ang kanyang ina. Pinayagan sila ni Matilda na manirahan dito sa ilalim ng isang kondisyon. Walang sino man ang dapat makaalam na ang tagapagmana ng mga Fu ay nagtatago sa isang liblib na probinsya dahil sa kawalan ng alaala. Ito ang bahay ko, Jingshun, sagot ni Lai habang inilalapag ang 2 tasa sa lamesang gawa sa kawayan. Dito tayo pansamantalang mananatili hanggang sa bumuti ang pakiramdam mo. Hindi sinabi ni Lai na sa loob ng 5 taon nilang pagsasama, kailanman ay hindi tumapak si Jingshun sa bahay na ito dahil itinuring niya itong isang mababang lugar na hindi karapat-dapat sa kanyang katayuan. Ngayon, makita siyang nakatayo rito at humahanga sa kagandahan ng paligid ay nagdudulot kay Lai ng isang uri ng pait sa kanyang lalamunan. Ang pag-ibig na matagal niyang ipinagkait sa akin, ibinibigay niya ngayon dahil lamang sa wala siyang maalala ang bulong ni Lai sa kanyang sarili. Tulungan na kita rito, ani Jingshun habang kinukuha ang walis tingting na nakasandal sa pader. Sinubukan niyang magwalis sa bakuran, ngunit ang bawat galaw niya ay tila bago at hindi sanay. Pinanood siya ni Lai mula sa malayo. Ang bawat pagtikhaw ng walis sa tuyong dahon ay nagpapaalala sa kanya na ang lalaking ito ay parang isang piraso ng basag na seramika na sinusubukan niyang buuin muli. Ngunit hindi niya alam kung ang mabubuo ba niya ay ang dating Jingshun na nanakit sa kanya o isang bagong tao na maaari niyang mahalin ng totoo. Isang hapon, habang abala si Lai sa paglilinis ng isang maliit na rebulto na gawa sa ivory, lumapit sa kanya si Jingshun. Ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan ang bawat maingat na galaw ng mga daliri ni Lai. Ang galing mo, Lai. Para kang bumubuhay ng isang bagay na matagal nang namatay. Bulong ni Jingshun. Hinawakan niya ang kamay ni Lai. Ang kanyang palad ay mainit at may diin na tila ba natatakot siyang bitawan ng asawa. Patawad kung pakiramdam ko ay marami akong hindi nagawa para sa iyo noon. Pakiramdam ko, napakaswerte ko na ikaw ang asawa ko. Ang mga salitang iyon ay tila mga punyal na tumatagos sa puso ni Lai. Paano niya sasabihin sa lalaking ito na bago ang lahat ng ito, pinalak siyang itapon nito? Na ang swerte na sinasabi niya ay ang mismong babaeng nais niyang palitan ng iba? Nanatiling tahimik si Lai, hinahayaan ng hangin na dumaan sa pagitan ng kanilang mga daliri, habang ang kanyang puso ay nakikipaglaban sa pagitan ng puot at ng isang uri ng pag-asa na ayaw niyang aminin. Pagdating ng gabi, habang nag-aayos si Lai ng mga gamit sa isang lumang baul sa silid, may isang bagay na nahulog mula sa isang nakatagong bulsa. Ito ay isang maliit na litrato, isang alaala ng kanilang kasal. Sa litrato, nakatayo sila sa harap ng altar. Si Lai ay nakangiti ng buong ningning, ngunit si Jingshun ay nakatingin sa malayo. Ang kanyang mga labi ay nakatikom at ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamataas at kawalan ng pakialam. Eksaktong pumasok si Jingshun sa silid at nakita ang litratong hawak ni Lai. Kinuha niya ito at pinagmasdan ng matagal. Ang kanyang mukha ay dahan-dahang namutla at ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang kapayapaang kanina lamang ay nasa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding kalituhan. Lee? Sino ang lalaking ito sa litrato?
Ang tanong ni Jingshun, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Bakit? Bakit ang sama ng tingin niya sa'yo? Bakit parang hindi siya ang taong nakatayo rito sa harap mo ngayon? Ang katahimikan sa silid ay naging mabigat. Tila ba ang bawat hininga ni Lai ay naghihintay sa isang pagsabog. Tumingin siya sa mga mata ni Jingshun at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya ang isang lamat sa pader na itinayo ng amnesia. Jingshun, ang lalaking yan. Ang panimula ni Lai, ngunit ang kanyang boses ay nabasag. Bago pa man siya makapagsalita, isang malakas na tunog ng busina ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi sa labas ng kanilang bakuran. Isang marangyang sasakyan ang huminto sa harap ng kanilang bahay at ang ilaw nito ay tumama ng diretso sa bintana ng kanilang silid, tila isang mapanghimasok na mata mula sa nakaraang pilit nilang tinatakasan. Sino ang darating sa gitna ng gabi sa liblib na lugar na ito? At handa ba sila'y naharapin ang katotohanan na ang kanyang paraiso sa probinsya ay isang marupok na ilusyon lamang na handa nang gumuho sa isang iglap? Jingshun! Oh my God, Jingshun! Sa wakas, nahanap din kita! Akala ko kung ano na ang nangyari sa'yo sa kamay ng babaeng ito. Ang boses ni Clarissa ay tila isang matulis na bakal na bumasag sa kapayapaan ng gabi sa Laguna. Pagkababa niya mula sa kanyang marangyang sasakyan, agad siyang tumakbo patungo sa beranda. Ang kanyang mga takong ay lumilikha ng mabilis at magulong tunog sa tuyong lupa. Nakasuot siya ng isang mamahaling itim na bestida at ang kanyang mukha ay balot ng pekeng pag-aalala na tila isang eksena sa isang masamang dula. Napatayo si Lai. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Ang kapayapaang pinaghirapan niyang buuin sa loob ng ilang linggo ay gumuho sa loob lamang ng isang saglit. Tumingin siya kay Jingshun na ngayon ay nakatayo sa likuran niya. Ang muka ay puno ng takot at pagkalito. Sino siya, Lai? Bakit niya ako tinatawag? Ang mahinang tanong ni Jingshun, ang kanyang kamay ay humigpit sa pagkakahawak sa dulo ng baro ni Lai, tila isang bata na naghahanap ng proteksyon mula sa isang hindi kilalang panganib. Jingshun, ako ito. Ako ang tunay mong asawa, ang iyong Clarissa. Ang sigaw ng babae habang pilit na umaakyat sa hagdan ng bahay. Lumapit siya at pilit na hinawakan ang braso ni Jingshun, ngunit marahas siyang itinulak ng lalaki. Huwag mo akong hawakan, hindi kita kilala. Ang bulyaw ni Jingshun, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Humarap si Clarissa kay Lai. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot at ang kanyang mga labi ay nanginginig sa tindi ng kanyang pagpapanggap. Hayop ka, Lai. Anong ginawa mo sa kanya? Kinidnap mo ang asawa ko at dinala sa liblib na lugar na ito para lokohin? Ginamit mo ang pagkawala ng kanyang alaala para magpanggap na ikaw ang reyna ng buhay niya. Clarissa, sapat na ang dula-dulaan mo. Ang mahinahong sagot ni Lai, kahit na sa loob niya ay tila may isang bagyong namumuo. Alam mo ang katotohanan. Alam mo kung sino ang tunay na asawa rito. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Clarissa. Katotohanan? Ang katotohanan ay pinalayas ka na ni Jingshun bago ang accident. Binayaran ka na namin para umalis, pero mas pinili mong maging desperada. Jingshun, makinig ka sa akin. Pagbaling niya sa lalaki, ang kanyang boses ay naging malambot at puno ng lason. Ang babaeng yan ay isang impostora. Siya ay dati naming katulong na nagkaroon ng obsesyon sa'yo. Pinilit kanyang pakasalan noon dahil sa pera at ngayon, sinasamantala niya ang kalagayan mo. Ang bawat salita ni Clarissa ay tila mga linta na sumisipsip sa lakas ni Lai. Ang kawalang hiyaan ng babaeng ito ay walang hanggan. Na tila ba ang pagsisinungaling ay kasing likas na ng kanyang paghinga. Tumingin si Lai kay Jingshun, umaasang makikita ang tiwala sa kanyang mga mata. Ngunit ang nakita niya ay isang lalaking unti-unti nang nilalamon ng dilim. Hinawakan ni Jingshun ang kanyang ulo, ang kanyang mga daliri
ay bumaon sa kanyang buhok. Ang bawat salita ni Clarissa ay tila nagbubukas ng mga pinto sa kanyang isipan na pilit niyang isinara. Ang mga imahe ng isang madilim na sala, ng isang divorce paper at ng kanyang sariling boses na nagsasabing, "Ayoko na sa'yo, Lai," ay nagsimulang sumabog sa kanyang alaala na tila mga paputok. "Tumigil kayo! Tumigil kayo!" Ang sigaw ni Jingshun, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig ng husto. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at gipit. "Jingshun, makinig ka sa akin. Huwag mong pilitin." Ang pag-alala ni Lai habang sinusubukang lumapit, ngunit mabilis siyang hinaharangan ni Clarissa. "Huwag mo siyang hawakan, kidnapper. Tatawag ako ng pulis. Jingshun, halika na. Iuuwi na kita sa tunay nating tahanan. Doon, ligtas ka sa babaeng ito." Ang patuloy na panunulsol ni Clarissa. Biglang natumba si Jingshun sa sahig ng beranda. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at tila nawawala sa pokus. Ang sakit sa kanyang utak ay naging matindi. Tila ba may 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang bungo. Ang mga alaala ng nakaraan at ang damdamin ng kasalukuyan ay nagbabanggaan, lumilikha ng isang kaguluhan na hindi kayang dalhin ng kanyang sugatang isipan. Lee, sino? Sino ba talaga ang totoo? Ang huling bulong ni Jingshun bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata at bumagsak ang kanyang katawan sa malamig na kawayan ng sahig. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging narinig ay ang matagumpay na ngiti ni Clarissa at ang desperadong sigaw ni Lai. Ang tanong na nananatiling nakasabit sa hangin ay hindi na kung sino ang pipiliin ni Jingshun, kundi kung mayroon pa bang matitirang alaala sa kanya matapos ang gabing ito o kung tuluyan na siyang mawawala sa mundong pilit nilang ipinaglalaban. Hindi mo siya pwedeng hawakan, Lai. Isa ka lang anino na pilit kumakapit sa sikat ng araw na hindi naman para sa'yo. Ang boses ni Clarissa ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatak sa sugatang puso ni Lai habang nakahandusay si Jingshun sa malamig na sahig ng beranda. Pilit itinutulak ni Clarissa si Lai palayo. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng lawin na bumaon sa braso ng babae. Habang ang ulan sa labas ay dahan-dahang tumitila, ang katahimikan ng gabi ay napalitan ng tunog ng paparating na sasakyan ng mga tauhan ni Matilda. Dinala si Jingshun pabalik sa lungsod sa kabila ng mga pagsusumamo at pagluha ni Lai. Naiwan si Lai sa gitna ng kanyang bakuran, mag-isa, basa ng ulan, at may bitbit na bigat sa dibdib na tila isang bundok. Ang bawat sulok ng kanyang bahay sa Laguna na kanina lamang ay puno ng init at kapayapaan, ngayon ay tila isang libingan ng mga pangarap na hindi natupad. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluluksa, isang malambot at kulubot na kamay ang dumapo sa kanyang balikat. "Huwag kang sumuko, Irog. Ang katotohanan ay hindi kailanman nalulunod. Lumulutang lamang ito sa tamang panahon." Ito si Lola Rosa, ang matandang yaya ni Jingshun na itinuring ng kapamilya. Siya ang tanging nakakaalam sa lihim na pinagmulan ni Clarissa at sa pekeng utang na loob na ginagamit nito para gapusin ang pamilya Fu. Ang kanyang mga mata ay puno ng karunungan at pagmamahal, isang anyo ng pag-asa sa gitna ng kawalan. Lola Rosa, dinala nila siya. Baka tuluyan na siyang maniwala sa mga kasinungalingan ni Clarissa. Ang hikbi ni Lai habang yakap ang matanda. Ang amoy ng kabyawan at tuyong dahon sa damit ni Lola Rosa ay nagbigay sa kanya ng panandaliang lakas. "Makinig ka, Lai. May nakita akong kakaiba sa mga gamot na ibinibigay ni Clarissa kay Jingshun bago pa sila umalis." Bulong ni Lola Rosa, ang kanyang tinig ay tila isang babala mula sa kabilang mundo. "Noong nililinis ko ang kwarto nila sa mansyon, may nakita akong mga boteng walang label. Tuwing iniinom iyon ni Jingshun, lalong sumasakit ang kanyang ulo at lalong nagiging malabo ang kanyang paningin. Ang mga salitang yon ay tila isang malamig na tubig na nagpagising sa diwa ni Lai. Agad niyang naalala
ang maliit na bag na naiwan ni Clarissa sa kamadaliang isakay si Jingshun sa sasakyan. Patakbo siyang pumunta sa loob ng bahay at hinalughog ang gamit ng babae. Doon, sa ilalim ng mga mamahaling lipstick at pabango, nakakita si Lai ng isang maliit na lalagyan ng tabletas. Walang nakasulat na pangalan ng doktor, walang reseta, kundi isang serye lamang ng mga numero. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang kaba ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Bilang isang restoration expert, alam ni Lai kung paano mag-analisa ng mga chemical na ginagamit sa mga antigo. Kinuha niya ang isa sa mga tabletas at dinala ito sa kanyang maliit na laboratorio sa silong ng bahay. Ang bawat segundo ay tila isang pagtakas ng buhay. Sa ilalim ng mikroskopyo at gamit ang ilang reagents, lumabas ang nakakapangilabot na katotohanan. Ang gamot na yon ay hindi para sa pagpapaling ng memorya. Ito ay isang uri ng sedative na may halong hallucinogen, isang kemikal na unti-unting sumisira sa neural pathways ng utak. Pinapanatili nito ang pasyente sa isang estado ng kalituhan, ginagawa itong sunod-sunuran, at higit sa lahat, pinipigilan nito ang anumang alaala na muling bumalik. Hayop ka, Clarissa na. Ang bulong ni Lai. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Hindi mo lang siya ninanakawan ng yaman, ninanakawan mo rin siya ng kanyang sariling pagkatao. Habang nakatingin si Lai sa mga tabletas, isang matinding galit ang sumiklab sa kanyang mga mata. Hindi na siya ang mahina at umiiyak na babae na itinapon sa ulan. Ngayon, meron na siyang sandata, isang ebidensya ng pagtatangkang pumatay sa katinuan ng kanyang asawa. Ngunit ang tanong ay, paano niya maipaparating ito kay Jingshun kung ang buong mansyon ay balot na ng mga tauhan ni Matilda at Clarissa? At ano ang gagawin niya kung malaman ni Clarissa na hawak na ni Lai ang ebidensya ng kanyang pinakamaitim na lihim? Sa kabilang dako, sa loob ng isang madilim na silid sa mansyon ng mga Fu, dahan-dahang iminulat ni Jingshun ang kanyang mga mata. Nakita niya si Clarissa na nakaupo sa tabi niya, may hawak na baso ng tubig at ang nakamamatay na tabletas. Inumin mo na ito, mahal ko, para hindi ka na muling saktan ng babaeng iyon. Ang malambing na tinig ni Clarissa na tila isang awit ng sirena na nagdadala sa kanya patungo sa kailaliman. Dahan-dahang inabot ni Jingshun ang gamot. Ang kanyang kamay ay nanginginig. Habang sa kanyang isipan ay pilit na kumakawala ang isang imahe. Ang imahe ni Lai na umiiyak sa ilalim ng ulan. Ang kanyang kaisa-isang katotohanan sa gitna ng mundong puno ng panlilinlang. Ang katahimikan ng madaling araw sa Laguna ay nabasag hindi ng huni ng mga ibon, kundi ng malakas at ritmikong paghampas ng hangin mula sa itaas. Ang ugong ng malalaking ilis ng isang helicopter ay tila isang nagngangalit na bagyo na nagpabaligtad sa mga dahon ng niyog at nagpaangat sa makapal na alikabok sa paligid ng maliit na bahay ni Lai. Mula sa bintana, nakita ni Lai ang pagbaba ng isang matikas na sasakyang panghimpapawid na may tatak ng militar sa malawak na bakuran. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto nito at lumabas ang isang matandang lalaki na kahit may hawak na tungkod ay tila isang bundok na hindi kayang tinitignang diretsyo dahil sa tindi ng awtoridad. Si General Armando. Sa likuran niya ay dalawang hanay ng mga lalaking nakasuot ng barong at may mga baril na nakasukbit sa kanilang biwang. Isang tanawing hindi kailanman nakita sa payapang nayon na yon. Lolo. Ang bulong ni Lai habang tumatakbo pababa ng hagdan. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagod. Ngunit ang makita ang kanyang lolo ay tila isang mainit na kumot. Sa gitna ng nagyayelong gabi, huminto ang matanda sa harap ng kanyang apo. Tiningnan niya ang gusot na damit ni Lai, ang mga bakas ng luha sa pisngi nito, at ang maliit na laboratorio sa silong na puno ng mga bote ng kemikal. Ang kanyang mukha, na puno ng mga pilat ng digmaan at panahon, ay lalong naging matigas. Pinahintulutan kitang mamuhay ng payak, dahil iyon ang hiling mo, Lai. Pero hindi ko ipinaubaya ang hiyas ng ating pamilya
para lamang tapakan ng mga taong walang utang na loob. Ang malalim na tinig ng general ay yumanig sa loob ng dibdib ni Lee. Dinala ni Lai ang kanyang lolo sa loob ng bahay at ipinakita ang tabletas na natuklasan niya. Ipinaliwanag niya ang bawat detalye ng lason na ibinibigay ni Clarissa kay Jingshun. Habang nakikinig, ang mga daliri ng general ay humigpit sa pagkakahawak sa kanyang tungkod hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Gusto mo bang tapusin ko na ang pamilya Fu ngayon din, Lai? Sa isang tawag ko lang, magiging abo ang lahat ng negosyo nila. Ang alok ng matanda, ang kanyang mga mata, ay nanlilisik sa galit. Umiling si Lai. Ang kanyang determinasyon ay kasing tigas ng semento. Lolo, kung gagamit tayo ng dahas, tayo ang magmumulang kontrabida. Ang sining ng pagpapanumbalik ay hindi minamadali. Gusto ko silang panoorin habang dahan-dahang nagigiba ang kanilang mga kasinungalingan. Pero kailangan ko ang inyong tulong para makalapit kay Jingshun sa loob ng mansyon. Isang mapagmalaking ngiti ang sumilay sa mga labi ng general. Kung yan ang gusto mo, iyan ang mangyayari. Pero bago tayo kumilos, kailangan mong tandaan kung sino ka. Inilabas ng general ang isang maliit na kahon na gawa sa pilus. Sa loob nito ay isang singsing na may malaking ruby, ang simbolo ng kanilang pamilya na tanging ang tagapagmana lamang ang pwedeng magsuot. Isuot mo ito. Hayaan mong ang kulay ng dugo ng ating mga ninuno ang magpaalala sa kanila na hindi ka lang isang basta-bastang babae. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dinala ni Lai ang kanyang lolo sa kanyang working table. Doon, may isang maliit na antigong lampara na gawa sa porselana na matagal na niyang inaayos. Ito ang unang regalo ng kanyang lolo sa kanyang ina. Maingat niyang idinikit ang huling piraso at sa isang iglap, ang lampara ay muling naging buo. Tila walang bakas ng pagkabasag. Parang ang lamparang ito, lolo, ibabalik ko ang katinuan ni Jingshun at kapag buo na siya, doon niya mararamdaman ang tunay na pait ng pagsisisi. Samantala, sa lungsod, sa loob ng silid ni Jingshun, ang bawat hininga ng lalaki ay tila isang pakikipaglaban. Ang epekto ng gamot ni Clarissa ay unti-unti nang nawawala dahil hindi niya ito ininom ng buo kagabi. Sa kanyang panaginip, hindi na dilim ang kanyang nakikita. Isang malinaw na alaala ang biglang sumabog sa kanyang isipan, ang alaala ng gabing itinapon niya si Lai sa ulan. Nakita niya ang kanyang sarili na may hawak na divorce papers. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Lai at narinig niya ang sarili niyang boses na nagsasabing, "Isang anino ka lang sa buhay ko." Biglang napabalikwas ng bangon si Jingshun. Ang kanyang balat ay basa ng malapot na pawis at ang kanyang puso ay tumitibok ng napakabilis. Tila ba lalabas ito sa kanyang dibdib. Tumingin siya sa paligid ng marangyang silid na tila isang kulungan. Ang bawat gintong palamuti ay tila mga pangil na handang kumagat sa kanya. "Lee!" Ang mahinang tawag niya. Ang kanyang boses ay puno ng pait at matinding pangungulila. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang mga lamat sa kanyang memorya ay nagsimulang magdugtong at ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na galing sa sugat sa ulo, kundi mula sa isang budhing, dahan-dahang nagigising sa katotohanan. Paano haharapin ni Jingshun ang katotohanan na ang babaeng itinuring niyang basura ay ang tanging nagligtas sa kanya mula na sa kamatayan? At ano ang gagawin ni Clarissa kapag nalaman niyang ang general ay papunta na sa kanilang pintuan para bawiin ang hiyas na kanilang inabuso? Inumin mo na ito, Jingshun. Huwag kang makulit. Para sa ikabubuti mo ang lahat ng ginagawa ko. Ang tinig ni Clarissa ay tila isang malambing na kanta ng mga sirena. Ngunit sa pandinig ni Jingshun, ito ay tila tunog ng mga kuko na kumakamot sa tuyong yero. Nakaupo si Clarissa sa gilid ng kanyang kama, may hawak na baso ng tubig at ang maliit na puting tabletas na tila isang inosenteng lunas. Ngunit sa likod ng kanyang mga ngiti, ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap, tila isang maninila na naghihintay
na malunod ang biktima sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Dahan-dahang iniangat ni Jingshun ang kanyang paningin. Ang bawat kurap ng kanyang mga mata ay nagdadala ng isang matalim na kirot sa kanyang bungo. Tila may isang martilyo na dahan-dahang humahampas sa kanyang alaala. Tiningnan niya ang kamay ni Clarissa, ang kamay na punong-puno ng mamahaling alahas, ngunit tila napakarumi sa kanyang paningin. Sa kanyang isipan, biglang sumulpot ang imahe ng mga kamay ni Lai. Mga kamay na may bahid ng pintura at alabok mula sa mga antigo, ngunit puno ng init at katapatan. Ayoko, ang mahinang tugon ni Jingshun, ang kanyang boses ay paos at tila nanggagaling sa kailaliman ng isang madilim na balon. Ano? Jingshun, kailangan mo ito para gumaling. Ang mabilis na sagot ni Clarissa. Ang kanyang boses ay tumaas ng bahagya, nawawala ang tamis at napapalitan ng isang matigas na utos. Pinapagod mo ang sarili mo sa mga walang kwentong iniisip mo, sabi ng doktor. Kailangan mong magpahinga at huwag piliting makaalala. Sa mga sandaling iyon, ang dahan-dahang pagpatak ng tubig mula sa dispenser sa sulok ng silid ay tila naging isang malakas na tunog sa pandinig ni Jingshun. Ang bawat patak ay nagsisilbing bilang ng kanyang mga kasalanan. Biglang sumabog sa kanyang alaala ang isang malinaw na pangyayari. Ang sandaling naramdaman niya ang malamig na hangin ng gabi habang itinutulak niya si Lai palabas ng kanilang pintuan. Nakita niya ang sarili niyang mga labi na gumagalaw. Binibigkas ang mga salitang tila mga uling na nagpapasunog sa kanyang kaluluwa ngayon. Huwag mo akong hihintayin, Lee. Wala ka ng lugar sa buhay na ito. Ang matinding pagsisisi ay tila isang malapot na likido na bumara sa kanyang lalamunan. Nakaramdam siya ng matinding panginginig, hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa katotohanang siya pala ang halimaw sa sarili niyang kwento. Ang bawat haplos ni Lai sa kanya sa Laguna, ang bawat pag-aalaga nito, kahit na sinaktan niya ito ng lubos, ay naging mga latigo na humahagupit sa kanyang budhi. Jingshun, makinig ka! Pilit na isinusubo ni Clarissa ang gamot sa bibig ng lalaki. Marahas na iwinasiwas ni Jingshun ang kanyang braso, dahilan upang tumalsik ang baso ng tubig sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay bumasag din sa pagkukunwari ni Clarissa. Ang tubig ay dahan-dahang kumalat sa mamahaling alpombra, tila isang luha na walang hangganan. Sapat na, Clarissa. Ang sigaw ni Jingshun, bagamat ang kanyang katawan ay mahina, ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag sa talino at puot. Naalala ko na ang lahat. Naalala ko na kung paano ko itinapon ang tanging babaeng tunay na nagmahal sa akin para sa isang katulad mo. Nanigas si Clarissa sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang muka ay namutla, ang kanyang mga labi ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa matinding takot. Ang maskara ng pagiging tagapagligtas ay tuluyan ng nalaglag, inilalabas ang tunay na anyo ng isang babaeng gagawin ang lahat para sa pera at kapangyarihan. Jingshun, hindi. Nagkakamali ka. Ang epekto lang yan ng trauma. Ang pilit na pagdadahilan ni Clarissa habang dahan-dahang umaatras patungo sa pintuan. Umalis ka. Huwag na huwag mo na akong hahawakan muli. Ang banta ni Jingshun, ang bawat salita ay tila isang hatol ng kamatayan. At huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo sa mga gamot na ito. Mananagot ka, Clarissa. Mananagot kayong lahat. Nang makalabas si Clarissa, naiwan si Jingshun sa gitna ng katahimikan ng kanyang marangyang bilangguan. Napatingin siya sa isang maliit na tuyong bulaklak na nakasuksok sa isang lumang libro sa tabi ng kanyang kama. Isang bulaklak na ibinigay ni Lai noong sila ay nasa Laguna pa. Hinawakan niya ito ng napakaingat. Tila ba ito ang pinakamahalagang hiyas sa buong mundo? Ang bawat talulot nito ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang malaking pagkakamali. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Lai ay kasalukuyang nakatayo sa harap ng malaking gate ng mga Fu. Kasama niya ang kanyang lolo, ang general,
at ang mga ebidensyang wawasak sa lahat ng kasinungalingan. Ngunit sa loob ng mansyon, si Clarissa ay hindi basta-basta susuko. Isang madilim na plano ang nabubuo sa isipan ng babae. Isang plano na magtatapos sa lahat bago pa man makapagsalita si Jingshun, habang ang amoy ng gasolina ay dahan-dahang humahalo sa hangin sa silong ng mansyon. Isang katanungan ang nananatiling nakalutang sa gabi. Magagawa pa kaya ni Jingshun na humingi ng tawad sa babaeng winasak niya? O ang apoy ng paghihiganti ni Clarissa ang tuluyang uubos sa lahat ng pagkakataon para sa kanilang dalawa? Mamatay na kayong lahat sa impyerno. Kung hindi magiging akin ang yaman ng mga Fu, walang makikinabang nito. Ang tinig ni Clarissa ay tila isang sumpa na binitiw sa dilim, puno ng puot na hindi na kayang itago ng anumang kolorete. Habang mabilis siyang lumalabas sa gilid ng mansyon, ang bawat hakbang niya ay tila isang pagtakas mula sa sarili niyang katinuan. Sa kanyang likuran, ang amoy ng gasolina ay dahan-dahang humahalo sa hangin. Tila isang nagbabadyang kamatayan na gumagapang sa bawat sulok ng silong. Sa loob ng kanyang munting silid-gawaan sa mansyon, dahan-dahang itinigil ni Lai ang kanyang paggawa. Hawak niya ang isang piraso ng gintong pandikit. Muling sinusubukang pagdugtungin ang isang antigong base na sumasagisag sa kasaysayan ng pamilya ni Jingshun. Ang bawat pagpahid niya ay tila isang pag-aalay ng kanyang sariling lakas, isang huling sakripisyo para sa pamilyang kailanman ay hindi siya tinanggap. Hindi niya alam na sa kabila ng dingding, ang apoy ay nagsisimula ng sumayaw. Dahan-dahang kinakain ang mga tuyong kurtina at ang mga mamahaling muebles na gawa sa Nara. Ang unang babala ay hindi ingay, kundi ang biglang pag-init ng sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang hangin ay naging makapal at may lasa ng abo. Nang lumingon si Lai, nakita niya ang isang manipis na usok na dahan-dahang pumapasok sa ilalim ng pinto. Tila isang madilim na kamay na pilit siyang inaabot. Jingshun! Jingshun, nasaan ka? Ang sigaw ni Lai, ngunit ang kanyang boses ay tila nilalamon ng lumalakas na dagundong ng apoy sa labas. Ang bawat hininga niya ay tila isang pakikipaglaban sa 1,000 baga na tumutupok sa kanyang lalamunan. Biglang bumukas ang pinto sa gitna ng naglalagablab na liwanag. Doon, sa gitna ng makapal na usok, nakita niya ang isang bulto, si Jingshun. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik hindi sa takot, kundi sa isang determinasyong hindi pa nakikita ni Lai. Ang kanyang suit ay basa na ng tubig at ang kanyang muka ay balot ng isang basang tela. Lai! Halika na! Kailangan nating lumabas! Ang sigaw ni Jingshun habang mabilis na lumalapit sa asawa. Ngunit bago sila makahakbang, nakita ni Jingshun ang tingin ni Lai sa mesa, ang mga antigong gamot at ang mga proyektong pukhoy na pinagpuyatan nito. Binaliwala ni Jingshun ang lumalaking apoy sa kanyang likuran. Sa halip na unahin ang sariling kaligtasan, agad niyang hinubad ang kanyang Amerikana at maingat na ibinalot ang mga sensitibong kovat na gawa sa porselana. Ang bawat galaw niya ay tila isang paghingi ng tawad sa bawat pagmamaliit na ginawa niya sa sining ni Lai noon. Isang malaking piraso ng nasusunog na kahoy ang bumagsak sa kanyang balikat. Ngunit hindi siya dumaing. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang mga bagay na mahalaga kay Lai. Bakit mo ginagawa ito? Jingshun, iwanan mo na ang mga yan. Mas mahalaga ang buhay mo. Ang gulat na sigaw ni Lai habang pilit na hinihila ang asawa. Hindi, Lai. Ang sagot ni Jingshun, ang kanyang boses ay matatag sa gitna ng nagngangalit na apoy. Ang mga ito, ang tanging paraan para maipakita ko sa iyo na naiintindihan ko na. Ang bawat pirasong ito ay parang ikaw. Binuo mo ako, kahit na paulit-ulit kitang winawasak. Nang makalabas sila sa gitna ng bakuran, habang ang mansyon ay dahan-dahang nagiging isang malaking sulo sa gitna ng gabi, pareho silang napasalampak sa damuhan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak muli, tila nakikiramay sa init ng kanilang mga katawan.
Habang hinahabol ni Lai ang kanyang hininga, tiningnan niya ang mga mata ni Jingshun. Ang mga mata na kanina ay puno ng kalituhan dahil sa amnesia ay wala na roon. Ang nakikita niya ngayon ay ang matalas, matalino at puspos ng pighating tingin ng lalaking kilala niya. Ang bawat kurap ng mga mata ni Jingshun ay nagdadala ng isang matinding bigat ng katotohanan. Nakita ni Lai kung paano siya tingnan ni Jingshun. May halong pagsamba, pagsisisi, at isang uri ng pag-ibig na tila nagmula sa kailaliman ng impyerno. Lai, patawad. Ang mahinang bulong ni Jingshun habang sinusubukang hawakan ang kamay ng asawa. Marahas na itinulak ni Lai ang kamay ng lalaki. Tumayo siya. Ang kanyang damit ay punit-punit at may bakas ng uling sa kanyang pisngi. Ngunit ang kanyang tindig ay tila isang reyna sa gitna ng pagkawasak. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit na matagal na niyang ibinaon. Naalala mo na ang lahat, hindi ba? Ang hamon ni Lai, ang kanyang boses ay tila isang matalim na kutsilyo sa katahimikan ng gabi. Naaalala mo na ang gabing itinapon mo ako sa ulan? Naaalala mo na ang bawat salitang nakakasira ng pagkatao na sinabi mo sa akin sa loob ng 5 taon. Nanatiling tahimik si Jingshun. Ang kanyang mga mata ay nakayuko sa lupa. Tinatanggap ang bawat hagupit ng mga salita ni Lai. Huwag ka nang umarte, Jingshun! Huwag mo na akong lokohin! Ang muling sigaw ni Lai habang ang kanyang mga luha ay nagsisimulang humalo sa ulan. Ang pagliligtas mo sa akin sa apoy ay hindi sapat para burahin ang impyernong idinulot mo sa akin. Sabihin mo ang totoo. Kailan mo pa nakuha ang alaala mo? O baka naman ginagamit mo lang ang pagkawala ng isip mo para makuha muli ang loob ko, ngayong alam mong wala ka ng kakampi. Naiwang nakatayo si Jingshun sa gitna ng ulan. Ang kanyang katawan ay nanginginig hindi sa lamig, kundi sa tindi ng sakit ng katotohanan. Habang ang mansyon ng mga Fu ay dahan-dahang nagiging abo, ang tanong na nananatiling nakasabit sa hangin ay hindi kung mapapatawad ba ni Lai ang kanyang asawa, kundi kung meron pa bang natitirang Jingshun na karapat-dapat pang pukoy sa paningin ng babaeng sinaktan niya ng lubos. Ang bawat patak ng ulan sa kanyang balat ay tila mga latigo na humahagupit sa sugatang kaluluwa ni Lai. Nakatayo siya sa harap ng nagbabagang guho ng mansyon. Ang init ng apoy ay naghahalo sa lamig ng gabi. Ngunit ang mas matindi ay ang nagbabagang puot sa kanyang dibdib. Sumagot ka, Jingshun. Gaano katagal mo na akong niloloko? Ang sigaw ni Lai. Ang kanyang boses ay hindi na lamang isang bulong. Ito ay isang sigaw na nagmumula sa 5 taong pagtitiis. Dahan-dahang tumingala si Jingshun. Ang kanyang muka ay punong-puno ng uling. Ang kanyang mga mata ay hindi na bakas ng pagkalito, kundi ng isang matinding pagpapakumbaba. 3 linggo na 3 linggo na simula noong mabalik ang lahat sa Laguna. Ang kanyang boses ay nanginginig. Bawat salita ay tila isang tinik na bumaon sa kanyang sariling lalamunan. Sa bawat araw na nakikita kitang nag-aalaga sa akin, sa bawat ngiti na ibinibigay mo sa taong akala mo ay wala nang maalala, pakiramdam ko'y unti-unti akong nauubos sa bigat ng lahat. Mahina niyang sambit habang pilit hinaharap ang sakit at pagsisisi sa kanyang dibdib. Mas mahirap dalhin ang alaala ng mga pagkakamali ko kaysa sa anumang pisikal na sugat na naranasan ko. Bawat salita ay puno ng pagod at pag-amin. 1 taong matagal nang sinusubukang takasan ang sariling konsensya, ngunit sa huli ay kailangang harapin ang katotohanan ng kanyang mga naging desisyon. Ang talino mo, Jingshun. Ang mapait na tawa ni Lai na mabilis na napalitan ng pait. Akala mo ba laro lang ito? Akala mo ba ang pagbabalik ng alaala ay isang excuse para burahin ang bawat pagdurusa na idinulot mo? Pinaglaruan mo ang emosyon ko habang ikaw ay nagpapanggap. At sa bawat sandaling iyon, ang tingin mo sa akin ay isang laro.
Isang paraan para makatakas sa responsibilidad mo. Hindi laro, Lai! Hindi ito laro! Ang sigaw ni Jingshun, ang kanyang boses, ay bumabasag sa katahimikan ng paligid. Lumapit siya ng bahagya, ngunit agad na umatras si Lai. Tila isang apoy ang namamagitan sa kanila na ayaw niyang hawakan. Ang pagpapanggap ko. Ginawa ko ito dahil hindi ko alam kung paano haharapin ang babaeng winasak ko. Natatakot ako na kapag nalaman mong naaalala ko na, tatalikuran mo na ako. At sa totoo lang, Lai, deserve ko yon. Deserve ko na magdusa sa bawat segundong hindi mo ako tinitingnan gaya ng dati. Ang bawat salita ay tila mga piraso ng salamin na unti-unting nabubuo sa harap nila. Si Clarissa, na kanina lamang ay naghasik ng lagim, ay biglang lumitaw mula sa likod ng mga puno. Hawak ang isang maliit na bag ng mga dokumento, ang mga pekeng papeles na siyang magsisilbing depensa niya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit nang makita niyang buhay ang mag-asawa. Hindi pa tapos ang lahat! Ang bulyaw ni Clarissa habang pilit na humaharap sa kanila. Jingshun, huwag kang maniwala sa kanya. Ang lahat ng ito ay palabas ni Lala ng matanda niyang lolo para makuha ang Fu Corporation. Ngunit bago pa man makapagsalita si Clarissa, ang mga ilaw ng mga sasakyan ng mga pulis ay biglang nagliwanag sa paligid. Mula sa sasakyan ng general, bumaba ang ilang opisyal na may dalang mga dokumento. Clarissa Villamor, ang formal na tinig ng isang opisyal ang bumasag sa hangin. Ikaw ay inaaresto sa salang arson, fraud at attempted murder. Lahat ng ebidensya ng iyong mga pekeng transaksyon at ang paggamit ng bawal na gamot sa pasyente ay hawak na namin. Ang mukha ni Clarissa ay namutla. Ang kanyang mga kamay ay bumagsak sa kanyang gilid at ang mga papeles ay nagkalat sa putik. Jingshun, mahal mo ako, di ba? Hindi mo ako hahayaang makulong. Ang huling pagsusumamo ng babae habang kinakaladkad siya palayo ng mga pulis. Ngunit si Jingshun ay hindi man lang lumingon. Ang kanyang buong atensyon ay nakatuon lamang kay Lai. Nang mawala ang mga pulis at ang ingay ng paligid, naiwan ang dalawa sa harap ng nagbabagang guho. Ang mansyon ay wala na. Ang bawat alaala ng kanilang marangyang buhay ay naging abo na lamang. Tapos na ang lahat, Jingshun. Ang mahinahong wika ni Lanay, tumingin siya sa mga mata ng asawa. Hindi na may galit, kundi may isang uri ng kalungkutang napakalalim. Wala na ang bahay, wala na ang mga papeles, wala na ang mga dahilan, pero ang mga sugat, narito pa rin. Anong ibig mong sabihin, Lai? Ang mahinang tanong ni Jingshun. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabagal dahil sa kaba. Gusto kong umalis, ang sagot ni Lai. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi dahil ayaw na kita, kundi dahil kailangan kong hanapin ang sarili ko na nawala sa 5 taon na ibinigay ko sa iyo. Hindi mo ako pwedeng buuin muli, Jingshun. Ang pagbabalik mo ng alaala ay hindi sapat para ibalik ang tiwala. Habang naglalakad palayo si Lai sa ilalim ng malamig na ulan, ang bawat hakbang niya ay tila isang paglaya. Naiwan si Jingshun sa gitna ng guho, ang kanyang mga kamay ay nakataas sa hangin. Pilit na inaabot ang anino ng babaeng minsan niyang itinapon, ngunit ngayon ay hindi na niya kayang hawakan muli. Ano ang susunod na mangyayari sa 2 pusong nagtatagpo ngunit pinaghihiwalay ng nakaraan? Sapat na ba ang isang buhay na pagsisisi para muling mapagdugtong ang 2 basag na buhay? Hindi pera ang kailangan ko mula sa inyo, kundi ang inyong pagluhod sa harap ng katotohanan. Ang pamilya Fu ay matagal nang nabubuhay sa isang huwad na kislap, at ngayong gabi, ang bawat anino ay maglalaho. Ang tinig ni Lai ay tila isang malakas na tunog ng kampana na bumasag sa mahinhin at mapagpanggap na usapan sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Diamond Hotel. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Ang mga matatandang negosyante, ang mga socialite na laging may bit-bit na intriga,
at maging ang mga tauhan ng media ay napatigil sa kanilang paggalaw. Hindi na ito ang Lin na kilala nila, ang mahinahon at tila tinitipid na asawa ni Jing Shun. Nakasuot siya ng isang marangyang gown na kulay hating gabi. Ang tela nito ay tila kumikinang sa bawat tama ng ilaw. Sa kanyang kanang kamay, ang sing-sing na may malaking ruby na ibinigay ng general ay nagliliyab sa pula, isang babala ng kapangyarihang matagal na niyang itinatago. Sa isang sulok ng ballroom, nakatayo si Jing Shun. Ang kanyang mukha ay payat, ang kanyang mga mata ay may malalim na anino ng pagod at pagsisisi. Sa loob ng ilang buwan na wala si Lai, ang Fu Corporation ay dahan-dahang gumuho dahil sa mga nakatagong utang at pandarayang iniwan ni Clarissa. Ang gabing ito ay dapat sana ay ang kanyang huling pagtatangka na isalba ang kumpanya. Ngunit tila mas mahalaga sa kanya ang makita ang babaeng pinangarap niyang balikan gabi-gabi. Lee! Ang mahinang bulong ni Jing Shun, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng ingay ng karamihan. Ngunit bago siya makalapit, isang matalim na tawa ang bumasag sa atmosfera. Anong kabaliwan ito? Ang sigaw ni Matilda habang mabilis na lumalapit, ang bawat hakbang ng kanyang sapatos ay tila isang pag-atake sa marmol na sahig. Anong karapatan mong pumasok dito sa ganitong anyo? Akala mo ba ay mababago ng isang mamahaling damit ang pagiging hampas lupa mo? Umalis ka rito bago kita ipakubli sa mga gwardiya. Hindi na tinagsilay. Tumingin siya kay Matilda ng may halong habag, tila tinitingnan ng isang gusali na malapit ng gumuho. Madam Fu, ang mga gwardiyang tinutukoy mo ay kasalukuyang nasa labas, sumasaludo sa tunay na may-ari ng gabing ito. Eksaktong bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Ang tunog ng mga martsa ng sapatos na militar ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Pumasok ang dalawang hanay ng mga sundalo at sa gitna nila ay naglalakad ang General Armando. Ang bawat hakbang ng matanda ay may dalang bigat na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Ang aking apo ay hindi kailanman naging hampas lupa, Matilda. Ang malalim at nakakanginig na boses ng general ay tila isang hatol mula sa langit. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Armando. At ang bawat sentimong ginamit para isalba ang inyong bumabagsak na korporasyon sa huling 2 buwan ay nanggaling sa kanyang mga kamay. Ang katahimikan sa ballroom ay naging napakabigat. Tila ba walang sinuman ang nangangahas na huminga. Ang mukha ni Matilda ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig at hindi makapagsalita. Ang lahat ng mga panglalait na ibinato niya kay Lai sa loob ng 5 taon ay tila bumalik sa kanya ng sabay-sabay, dinudurog ang kanyang natitirang dangal. Tumingin si Lai kay Jing Shun. Nakita niya ang gulat at ang matinding hapdi sa mga mata ng lalaki. Ngayon ay alam na ni Jing Shun na ang babaeng itinuring niyang walang silbi ang mismong nagligtas sa kanya mula sa ganap na pagbagsak nang hindi man lang nagpapakilala. Ginawa ko ito hindi dahil mahal pa kita, Jing Shun. Ang malamig na wika ni Lai, habang ang bawat salita ay tila isang pako na ibinabaon sa puso ng lalaki. Ginawa ko ito dahil ayokong magkaroon ng utang na loob ang sino man sa pamilya mo sa sining ng pagpapanumbalik na pinahahalagahan ko. Ngayong gabi, opisyal nang binibili ng pamilya Armando ang 50% ng Fu Corporation. Wala na kayong utang, ngunit wala na rin kayong kontrol. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Lai ang isang kakaibang paggalaw sa itaas na balkonahe ng ballroom. Isang lalaking nakasuot ng itim na jacket ang dahan-dahang naglalabas ng isang bagay na kasing haba ng braso. Isang baril na may silencer. Ang target nito ay hindi si Lai, kundi si Jing Shun. Ang mga dating kasosyo ni Clarissa ay hindi papayag na mabuhay ang CEO na maglalantad sa kanilang mga ilegal na gawain. Jing Shun, dapa! Ang sigaw ni Lee. Isang mabilis na pagbulusok ng hangin ang narinig
Kasunod ng pagkabasag ng isang malaking vase na porselana sa tabi ni Jingshun, ang mga piraso ng kristal ay tumalsik sa paligid, lumilikha ng isang kaguluhan sa loob ng ballroom. Ang mga tao ay nagsimulang magsisigaw at magtakbuhan sa bawat direksyon, tila isang kompas ng mga langgam na nagkakagulo sa ilalim ng init ng araw. Hinila ni Lai si Jingshun sa likod ng isang matibay na poste ng marmol. Ang amoy ng pulbura ay dahan-dahang humahalo sa amoy ng mga mamahaling pabango at alak. Habang nakayakap si Lai kay Jingshun para protektahan ito, naramdaman niya ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki. Bakit mo pa rin ako inililigtas? Ang mahinang tanong ni Jingshun, ang kanyang hininga ay mainit sa leeg ni Lai. Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko, bakit hindi mo na lang ako hayaang mamatay? Tumingin si Lai sa mga mata ni Jingshun at sa gitna ng panganib at ng nagaganap na putukan sa labas sa pagitan ng mga sundalo at ng mga suspek, nakita niya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nakikita. Ang sarili niyang anino sa mga mata ng lalaking ito. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aninong iyon ay hindi na maliit, kundi puno ng liwanag. Ngunit bago pa man makasagot si Lai, isang malakas na tunog ng pagsabog ang narinig mula sa pangunahing fuse box ng hotel. Ang buong ballroom ay biglang nabalot ng ganap na kadiliman. Sa gitna ng dilim, ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ng 2 taong pilit pinaglalayo ng tadhana, ngunit pinagbubuklod ng isang hindi maipaliwanag na koneksyon. Naramdaman ni Lai ang isang malamig na bakal na tumama sa kanyang likuran. Isang tao ang naroon sa dilim, at hindi ito si Jingshun. Sino ang nakuha ni Lai sa gitna ng kawalan ng liwanag? At handa ba siyang itaya ang lahat para sa lalaking minsang nagtapon sa kanya sa ulan? Huwag mo siyang idadamay. Ako ang kailangan niyo, hindi siya. Ang boses ni Jingshun ay tila isang nagngangalit na leon sa gitna ng ganap na kadiliman ng ballroom. Kahit walang anag-ag ng liwanag, naramdaman ni Lai ang marahas na paghatak sa kanya ni Jingshun. Inilalayo siya sa malamig na bakal na nakadikit sa kanyang likuran. Ang tunog ng pagkakasa ng baril ay tila isang babala ng kamatayan na dumaan sa hangin, kasunod ng isang mabilis na pagbulusok ng tingga na tumama sa pader na marmol sa itaas ng kanilang mga ulo. Sa gitna ng kaguluhan, ang amoy ng pulbura ay humahalo sa halimuyak ng mga bulaklak na dekorasyon, lumilikha ng isang nakakasulasok na atmosfera. Naramdaman ni Lai ang bigat ng katawan ni Jingshun na tumabon sa kanya. Tila isang pananggalang na handang tumanggap ng anumang sakit. Ang bawat mabilis na paghinga ng lalaki sa kanyang tainga ay nagpapaalala sa kanya na, sa kabila ng lahat ng pait, ang buhay ni Jingshun ay nakatali pa rin sa kanya sa isang paraang hindi niya maipaliwanag. Biglang bumukas ang mga emergency light. Ang maputlang liwanag ay naglantad sa eksena ng pagkawasak. Ang mga nagtatakbuhang panauhin, ang mga nabasag na kristal na tila mga bituing bumagsak sa sahig, at ang mga sundalo ng general na mabilis na pinaliligiran ang mga suspek. Sa gilid ng hagdanan, nakita ni Lai si Matilda na nakaluhod. Ang kanyang mukha ay balot ng matinding takot habang nakatingin sa kanyang kaisa-isang anak na nakahandusay sa sahig. Jingshun, may dugo ka sa braso, ang tili ni Lai. Ang kanyang mga kamay, na dati ay napakatitino sa pagdudugtong ng mga basag na seramika, ngayon ay nanginginig habang hinahanap ang sugat ng asawa. Ang kanyang mamahaling gown ay mabilis na nabahiran ng pula, isang kulay na sumasagisag sa sakripisyo ni Jingshun sa gabing ito. Ayos lang ako, Li. Masaya ako na ikaw ang ligtas. Ang mahinang tugon ni Jingshun, ang kanyang mga labi ay nanginginig sa hapdi, ngunit may isang pilit na ngiti na sumilay sa kanyang mukha. Tumingin siya sa kanyang ina, si Matilda, na ngayon ay tila isang anino na lamang ng dati nitong kapangyarihan. Ma, sapat na ito. Ang lahat ng kasinungalingan mo, ang pagtatago mo sa katotohanan tungkol kay Clarissa, tapusin na natin ito rito.
Sa gitna ng katahimikan ng ballroom, dahan-dahang lumapit ang General Armando. Ang bawat tunog ng kanyang tungkod sa sahig ay tila isang hatol ng tadhana. Inilabas niya ang isang brown envelope mula sa kanyang tauhan at inihagis ito sa harap ni Matilda. Ang mga larawan at dokumento ay nagkalat sa paanan ng matandang babae. Ang akala mong apoy na dinadala ni Clarissa. Isang malaking kasinungalingan, Matilda, ang malamig na wika ng general. Narito ang medical records na nagpapatunay na hindi kailanman nagbuntis ang babaeng yan. Ginamit niya ang inyong kasakiman para makuha ang tiwala niyo at hinayaan niyo siyang wasakin ang buhay ni Lai dahil sa inyong bulag na pagtingin sa katayuan sa buhay. Ang mukha ni Matilda ay tuluyan ng nagdilim. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang gumapang sa sahig, tinitingnan ang mga papeles na nagpapatunay na ang lahat ng kanyang ginawa, ang pagtataboy kay Lai, ang pagtanggap sa isang kriminal, ay para sa isang ilusyon lamang. Ang katahimikan ni Lai ay mas masakit pa sa anumang sermon. Ito ay ang katahimikan ng isang hiyas na dumaan sa apoy at lumabas na mas matibay habang ang pader ng mga Fu ay dahan-dahang nagiging abo. Patawad, Lee. Patawad sa lahat. Ang tanging nabigkas ni Matilda. Ang kanyang boses ay tila isang basag na plaka, ngunit hindi na siya tinignan ni Lai. Tumayo si Lai, inayos ang kanyang sarili, at hinarap ang mga natitirang panauhin na tila ba walang nangyaring panganib. Ang kanyang tindig ay nagpapakita ng isang babaeng hindi na kailanman muling paaapi. Jingshun, ang sugat mo ay gagaling. Ngunit ang pagpapanumbalik sa lahat ng nawala, iyon ang hindi ko maipapangako. Ang mahinahong sabi ni Lai habang tinititigan ng asawa. Tinubos mo ang buhay mo ngayong gabi sa pagligtas sa akin, pero kailangan mong matutong mabuhay mag-isa para malaman mo ang tunay na halaga ng binuo mo at sinira. Habang inaalalayan ng mga medical team si Jingshun patungo sa labas, ang huling imahe na naiwan sa isipan ng mga tao sa ballroom ay ang pagtayo ni Lai sa gitna ng entablado. Ang ilaw ay tumama sa kanyang rubi, nagpapakitang gilas sa gitna ng kadiliman. Ang bawat isa ay nakaramdam ng isang matinding hiya at paghanga. Ang hampas lupang asawa ay ang reyna palang magliligtas sa kanila sa huli. Ngunit bago tuluyang makalabas ang lahat, isang huling anunsyo ang narinig mula sa audio system ng hotel. Isang recorded message ni Clarissa mula sa kulungan ang biglang tumunog. Tila isang huling bomba na binitawan nito para sa pamilya Fu. Ang mensaheng iyon ay naglalaman ng isang lihim na hindi lamang tungkol sa pera, kundi tungkol sa tunay na pagkatao ni Jingshun na hindi pa alam ni Lai. Sino ba talaga si Jingshun sa likod ng kanyang pagiging CEO? At ano ang huling lihim na itinatago ni Matilda na maaring maging dahilan upang hindi na kailanman muling magtagpo ang landas ng dalawang nagmamahalan? Akala mo ba, Lai, ay nagkataon lang ang lahat? Akala mo ba ay napunta ka sa buhay ni Jingshun dahil sa swerte? Nagkakamali ka. Siya ang pumatay sa pangarap mo para iligtas ang iyong buhay at hanggang ngayon, dala-dala niya ang sikretong wawasak sa inyong dalawa. Ang boses ni Clarissa mula sa recording ay tila isang malamig na hangin galing sa libingan. Umaalingaw-ngaw sa tahimik na silid ng ospital kung saan nagpapagaling si Jingshun. Nakatayo si Lai sa paanan ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom hanggang sa mabaon ang kanyang mga kuko sa palad. Ang bawat salita ay tila isang piraso ng matalim na bubog na dahan-dahang hinihiwa ang kanyang natitirang tiwala. Dahan-dahang iminulat ni Jingshun ang kanyang mga mata. Wala na ang takot, wala na ang amnesia. Tanging ang isang malalim na pagtanggap sa kanyang kapalaran ang nakikita sa kanyang mga mata. Tumingin siya kay Lai. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, hinayaan niyang makita ng asawa ang bawat lamat sa kanyang kaluluwa. Totoo ba, Jingshun? Ang tanong ni Lai. Ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulidid na malapit ng maputol. Totoo ba na ikaw ang bumili sa museo ng mga magulang ko noong nalugi ito
At ginamit mo ang kasal natin para mabayaran ang utang nila nang hindi ko alam. Huminga ng malalim si Jingshun. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang mabigat na pasanin na sa wakas ay naibaba na. Ginawa ko yon dahil iyon lang ang paraan para mapanatili mo ang iyong sining, Lai. Alam kong kapag nalaman mo ang totoo, iisipin mo na ang kasal natin ay isang transaksyon lang. Pero sa bawat araw na nakikita kitang nagtatrabaho sa museyong iyon, kahit na kailangan kong magkunwaring malupit at walang pakialam para hindi ka magsuspetsa, yun ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Isang matinding katahimikan ang namayani sa pagitan nila. Isang katahimikan na punong-puno ng mga hindi nasabing salita at mga luhang matagal nang natuyo. Ang amoy ng mga sariwang bulaklak sa florera ay tila naging mapait sa pang-amoy ni Lai. Naramdaman niya ang matinding panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pagkilala sa isang sakripisyong kailanman ay hindi niya naisip na kayang gawin ng lalaking ito. Bakit mo itinago? Ang hikbi ni Lai, habang ang mga luha ay dahan-dahang umaagos sa kanyang pisngi. Bakit mo hinayaang magmukha kang kontrabida sa buhay ko? Dahil mas gusto ko nang kamuhian mo ako bilang isang malupit na asawa kaysa mahalin mo ako dahil lamang sa utang na loob. Ang mahinang tugon ni Jingshun. Pilit siyang bumangon mula sa pagkakahiga at iniabot ang kanyang kamay kay Lai. Lai, ang bawat bitak sa ating nakaraan, binuo ko ang mga ito gamit ang aking pagsisisi. Gaya ng sining mo, ang bawat basag na bahagi ay nilagyan ko ng ginto ng aking pagmamahal. Dahan-dahang lumapit si Lai at hinawakan ang kamay ni Jingshun. Ang init ng palad ng lalaki ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapahupa sa hapdi ng kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, ang lahat ng galit, ang lahat ng panglalait ni Matilda, at ang lahat ng panlilinlang ni Clarissa ay tila naging mga anino na lamang na dahan-dahang naglalaho sa sinag ng katotohanan. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik sila sa maliit na bahay sa Laguna. Hindi na ito isang taguan, kundi isang tunay na tahanan. Sa gitna ng kanilang hardin, nakatayo ang isang mesa kung saan nakapatong ang florerang porselana na dinala nila mula sa mansyon. Ang bawat lamat nito ay may bakas ng ginto, isang kintsugi na nagpapatunay na ang mga bagay na minsan nang nabasag ay maaaring maging mas maganda kaysa noong ito ay bago pa. Habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog sa likod ng mga bundok, inihilig ni Lai ang kanyang ulo sa balikat ni Jingshun. Naramdaman niya ang marahang paghaplos ng asawa sa kanyang buhok, isang galaw na puno ng kapayapaan at pangako. Ang tunog ng mga dahon na sumasayaw sa hangin ay tila isang awit ng pagkakaisa, isang himig na matagal na nilang hindi naririnig. Sa tingin mo ba, Li, ay maaari pa tayong magsimula muli? Ang bulong ni Jingshun. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Tumingin si Lai sa mga mata ni Jingshun. At sa kauna-unahang pagkakataon, wala na siyang nakitang anino ng nakaraan, tanging ang liwanag ng kanilang kinabukasan. Hindi tayo magsisimula muli, Jingshun, ang sagot ni Li nang may matamis na nangiti. Ipagpapatuloy natin ang kwentong ito dahil ang tunay na hiyas ay hindi nasusukat sa kawalan ng gasgas, kundi sa tibay nito sa kabila ng lahat ng pagsubok. At sa gitna ng katahimikan ng probinsya, ang dalawang pusong minsan nang nawasak ay tuluyan ng nabuo. Wala nang mga lihim, wala nang mga anino. Tanging ang dalisay na pag-ibig na nahanap sa gitna ng pagkawasak. Ang sining ng pagpapanumbalik ay tapos na, at ang kinalabasan ay isang obra maestra ng buhay na kailanman ay hindi na mababasag muli. Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng National Restoration Center ay tila isang banal na basbas, nagbibigay ng ginintuang liwanag sa bawat antigong kagamitan na maingat na nakahanay sa loob ng bulwagan. Isang taon na ang lumipas simula noong gabing tinupok ng apoy ang mansyon ng mga Fu, at kasabay ng pagkawala ng mga lumang pader na yon ay ang paglalaho rin ng mga anino ng pait at panlilinlang. Sa gitna ng silid,
Nakatayo si Lai sa harap ng isang bagong proyektong Pukhoy, isang napakagandang banga na mula pa sa panahon ng mga ninuno. Ang kanyang mga galaw ay puno ng katiyakan at kapayapaan. Hindi na siya ang anino ng isang makapangyarihang CEO. Siya na ngayon ang mukha ng sining at ang kaisa-isang tagapagmana ng pamilya Armando na tinitingala ng lahat. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay at kayamanan, nanatiling payak ang kanyang puso, tila isang malinaw na batis na hindi natitibag ng anumang agos. Naramdaman ni Lai ang isang pamilyar na init sa kanyang likuran, kasunod ng marahang paghaplos ng isang kamay sa kanyang balikat. Hindi na niya kailangang lumingon para malaman kung sino ito. Ang amoy ng sandalwood at ang matatag na presensya ni Jingshun ay sapat na para makaramdam siya ng ganap na kaligtasan. Napakahusay mo talaga, Lai. Ang bawat lamat na dinadaanan ng iyong mga daliri ay tila nagiging isang kwento ng tagumpay. Ang mahinang bulong ni Jingshun. Wala na ang dating lamig at pagmamataas sa kanyang tinig. Ang lalaking ito, na minsang naligaw sa dilim ng ambisyon, ay natagpuan na ang kanyang tunay na hilaga sa piling ng babaeng minsang itinaboy. Ang bawat lamat ay bahagi ng kasaysayan. Jingshun, ang sagot ni Lai habang nakangiti ng matamis sa kanyang asawa. Kung wala ang mga bitak na ito, hindi natin malalaman ang tunay na tibay ng porselana. Gaya rin ng ating buhay, ang ating mga sugat ang nagbigay sa atin ng dahilan para maging mas matatag. Ang tanong tungkol sa kapatawaran ay dahan-dahan nang nasagot ng panahon. Pinili ni Lai na patawarin si Jingshun, hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil nakita niya ang tunay na pagbabago sa lalaki. Hindi na pera o kapangyarihan ang inuuna ni Jingshun, kundi ang kaligayahan ni Lai at ang pagsisilbi sa mga taong nangangailangan. Ang kanilang pagmamahalan ay naging isang kintsugi, isang sining kung saan ang mga basag na bahagi ay pinagdugtong ng ginto. Ginagawa itong mas mahalaga at mas maganda kaysa noong ito ay buo pa. Nahanap na rin ang katahimikan sa pamilya Fu. Si Matilda ay naninirahan na ngayon sa isang tahimik na bahay sa probinsya, malayo sa ingay ng negosyo. Bagamat may bakas pa rin ng hiya sa kanyang mga mata, dahan-dahan na siyang natututong tumanggap ng pagkakamali. Si Clarissa naman ay nahaharap sa mahabang panahon sa loob ng rehas, isang malupit ngunit makatarungang paalala na ang bawat kasinungalingan ay may katumbas na kabayaran. Sa huling sandali ng kanilang pamamalagi sa museo, lumapit sila sa isang malaking bintana na nakaharap sa hardin. Nakita nila si General Armando na naglalakad sa malayo kasama si Lola Rosa. Nagtatawanan habang pinapanood ang pagsibol ng mga bagong bulaklak. Ang bawat hininga ng hangin ay tila isang paalala na ang buhay ay laging may pagkakataon para sa bagong simula. Masaya ka na ba, Lai? Ang tanong ni Jingshun habang mahigpit na hinahawakan ang kamay ng asawa. Higit pa sa masaya, Jingshun. Nakahanap ako ng kapayapaan. Ang tugon ni Lai. Natutunan ko na ang tunay na hiyas ay hindi nakatago sa loob ng mga vault ng bangko, kundi nasa loob ng isang pusong marunong magpatawad at muling magtiwala. Ang aral na iniwan ng kanilang kwento ay malinaw. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa mga masasayang sandali, kundi tungkol sa lakas na muling bumuo pagkatapos ng pagkawasak. Ang bawat isa sa atin ay may mga lamat, may mga bahagi ng ating pagkatao na tila hindi na mabubuo pa. Ngunit kung hahayaan nating dumaloy ang ginto ng pagmamahal at pag-unawa, ang bawat basag ay magiging isang obra maestra ng katatagan. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw, naglalakad palayo ang mag-asawa. Bit-bit ang mga alaala ng nakaraan at ang pag-asa ng kinabukasan. Ang kwento ni Lai at Jingshun ay natapos na, ngunit ang musika ng kanilang muling nabuong buhay ay patuloy na aalingaw-ngaw, tila isang awit ng tagumpay sa gitna ng bawat pagsubok. Ang hiyas ay ganap na napanumbalik, at sa pagkakataong ito, hindi na ito kailanman muling mawawalan ng kinang.